Naisipan niyo na ba siyang tanggalin? Kaso na ilagay na yung pangalan. Ang pangalan na lang nila ang banda. Dati wala kaming, nung medyo tahimik, wala kaming magawa. Sabi ko na, nag-trip lang kami. Kunyari, Gleggy, alis ka sa banda. Pero yung pangalan pa rin ng banda, Banda ni Gleggy. Naghahanap ng bagong kakanta. Pero Banda ni Gleggy pa rin. Tawan-tawa kami, dami nag-message sa akin. Oy, sino ka? Si Bambo ka, kapal ng mukha mo. Ang pangit mo. Tawan-tawa. Pero marami pa rin mga magagandang comments na kahit yun yung napili mo, supportahan ka pa rin namin. Ito mukhang pera, ang pangit mo na. Ito yung mga ano. Galit na galit sa'yo. Galit na galit eh. Tatay niyo yun. The Pod Network Entertainment. Ayun, tunay na pala yun. Tunay na pala yun, Ivan. Siyempre, nandito pa rin. Kasama pa rin natin ng mga studio audience. Marinig naman nga yan. Para makanood kayo ng live recording, punta lang kayo sa www.thecoolpals.com at makikita nyo rin dyan kung sino ang guest na per episode. So, pwede na kayo mamili. natin ha. Marikina, Mandaluyong, La Union, CDO, Iligan. Sino pa? May Laguna pa yata. Sino pa taga-ibang bansa dito? Hindi naman ibang bansa. CDO pa Iligan. Welcome to the Cool Pals! Episode 790. Exclusive. On Spotify and YouTube. At meron tayo ulit na bagong DJ, si DJ Jaingo. Bakit na magkabalik ako? Banana. At nandito ulit tayo para makinig ng itang banda. Hindi mo Basahin kilala. mo. Basahin Andyan na mo. sa likod mo. Sila ang Banda ni Gleggy! Pakadagay mo. Parang announcer sa circus eh. Sa lahat ng imposible at sa lahat ng di pwedeng mangyari, sa lahat ng hassle at sablay, sa lahat ng drama sa buhay, merong magic. Kung minsan magulo at masakit sa ulo, kung minsan may lungkot, minsan wala nang takot. Ganyan ang buhay, laging nagbabago. Kung minsan may araw, madalas may bagyo. Sa lahat ng imposible at sa lahat ng di pwedeng mangyari, sa lahat ng hassle at sablay, sa lahat ng drama sa buhay, merong magic. Merong magic. Merong magic. Merong magic. Gumagaan ang mundo, bumibigat ang ulo, bumabagal ang oras, tumatakbo ang puso, natatawa sa lahat ng bagay. Steady ka lang, ang sarap mabuhay. Sa lahat ng imposible at sa lahat ng di pwedeng mangyari, sa lahat ng hassle at sablay, sa lahat ng drama sa buhay, merong magic. Merong magic. Merong magic. Merong magic. Oh! Let's go! Sa lahat ng imposible at sa lahat ng di pwedeng mangyari,
Sa lahat ng hassle at sablay, sa lahat ng drama sa buhay, sa lahat ng imposible, at sa lahat ng di pwedeng mangyari, sa lahat ng hassle at sablay, sa lahat ng drama sa buhay, sa lahat ng imposible, at sa lahat ng di pwedeng mangyari, sa lahat ng hassle at sablay, sa lahat ng drama sa buhay, sa lahat ng tama may mali, sa lahat ng bawal na sandali, sa lahat ng kwentong pangsawi, sa lahat ng nalingawang di makauwi. Gusto ko lang mawala saglit, gusto ko lang lumipad sa hangin, gusto ko matulog ng mahimbing, gusto ko lang merong magic, merong magic, merong magic, merong magic. Thank you. And that is Banda ni Klegi. Ayan po ang magic. Pwede ba nating imbitahan si Klegi dito? Alam, napakaganda ng boses ni Klegi, no? Parang pag nakatalikod ka, parang Kian Cipriano. Uy, huwag niyo ganyan. Ang lambing ng boses ni Klegi. Parang lagi nakangiti, no? Parang magic. Malandi. Oo. May pilantik. May pilantik. Ito bang maraming salamat, Banda ni Klegi. Ay, magandang gabi sa lahat. Ito bang Banda ni Klegi na to, ang pangalan nyo ba ay pinagbotohan nyo o nagising na lang sila na Banda ni Klegi na yung pangalan? Wala, may t-shirt na. Sa totoo lang kasi yung banda talaga, galing sila sa iba't ibang banda talaga. Ako lang yung literal walang banda. Nung binuo yung banda, hindi rin namin alam kung ano ipapangalan eh. So may naisip kami, sabi ko parang okay yung hair suklay. Kaya lang hindi naman ganun yung Hair suklay. Kaya Hair suklay. hindi naman hair suklay yung tugtugan namin. So hindi, wag. Hair suklay. Hair suklay. Pero ayaw nila. Kasi may bulbul suklay eh. Parang Ganda nun. hindi pasok eh. So sabi nga ni Kuya Darwin, sabi niya, hindi, banda ni Klegi. Kasi ikaw naman talaga yung walang banda eh. So okay din. Galing ha. Pwede mo introduce pala, Klegi, yung mga bandmates mo? Yes, sa bass nga pala, si Bobby Canyamo ng Six Cycle at ng banda ni Klegi. Palakpakan natin. Ayan, pinaka may bulupchus body sa amin. Siyempre, si Ray Sarmiento rin ng Six Cycle at ng banda ni Klegi. At siyempre, nandyan din si Dr. Burns Cuevas ng banda ni Klegi. At siyempre, okay na pala kami. Okay na. Ayaw mo namang i-introduce. Ay, Uy, may isa pa eh. May isa pa pala. Damn. Okay ka. Guys, siyempre yung... Hindi scripted yan. Honest naman kami. Isa kami sa may pinakamaitim na drummer. Pero isa to sa pinakamalinis magmahal para sa asawa niya. So, siyempre si Rafi Bonifacio. Yun. Pero, Dati ba siyang taga-alamin? pero parang gusto Hindi, kong tingnan taga-Adamson. kung kanino yung merong pinakamaitim. Kasi meron din kaming maitim dito. Meron talaga. Hindi mawawala sa isang grupo, dapat may isang Meron may talaga team. dapat eh. Di ba, Roger? Ayun, hindi lahat sa bungo. Siya yung bungo eh. Hindi pala. Ikaw ba yung ngongo? May ibang talent din yung maitim talaga. May ibang talent. Si Roger, ano yan? Ninger. Singer! Singer yan, singer. Bakit tayo mga pagiging Singer. Merong magic. Merong magic. Ang ina mo. check. Sakit sa ulo. Parang sinisindi ang posporo, ha? Pero sa lahat sila galing na sa mga iba't ibang banda. Tapos ikaw yung newbie sa band scene. Ako talaga. Ako yung Kasi yung pinangalan. May pressure yan. Parang binuo yung banda, tapos nilagay ako dun sa gitna. So ako yung pinaka naging vocalist. Kumbaga, syempre mahirap eh. Hindi gagagayin, hindi mo na ako magaling magkabisado. School bukol ka, tapos biglang kailangan ko kabisaduhin itong mga to. Pero naging madali siya kasi yung mga kabanda ko, kahit galing sila sa iba't ibang banda na established na, hindi nila pinaramdam na, relax ka lang, enjoy lang. Paano kayo nag-meet? Hindi ka ba natakot kay Jeffrey Santos? O si James Dickey? Oo, mga nga ni James Deakin. Baka may update siya sa sakyan.
So yun, nung binuo yung banda kasi si Kuya Darwin, nandun ulit si Kuya Darwin ang may utak din ng pagbuo ng banda ni Cleggy. Actually, pangarap lang sa akin yung magbanda, pero ang plano talaga, nagtapos ako ng marketing, tapos kumuha ako ng seaman courses kasi alam ko, pag seaman, maraming pera. So di nangyari nun, habang natapos ko yung schooling nung pagsisiman, nag-ano muna ako sa, parang nag-road manager tsaka PA muna ako sa Soapstar. So may mga inalagaan akong banda, Imago, Six Cycle, Grace Note, yung mga inalagaan kong banda. Hanggang sa, paalis na ako, ng Ang tawag din sa'yo, Mama Cleggy. Mamaklegs! Mga mamaklegs! Di Mama Cleggy. Pero alam na nila na kumakanta ka na nito nung nag-handle ka. Hindi, tambay-tambay, kanta-kantang ano lang, kunyari, kanta sa video, mga gano'n, jam-jam sa kanila paunti-unti. So in short, nung time na paalis ako, pasakay ako ng barko, inalok ako bigla ni kay Darwin. Sa labas sila ng barko, no? Wag! Dito ka na lang! Banda tayo! Banda tayo! Hindi kita marinig! Bye! Tapos yun nga, hanggang sa inalok ako ni kay Darwin na magbuo ng banda. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa Airmats at Airpods ko kasi syempre napagastos na naman sila sa bagong schooling. Naku, nakikikitain ng anak natin sa barko. Biglang sabi ko doon sa Airmats ko, sabi ni Airmats ko, anak, ba't di ka nagre-report doon? Paano ka na? May tinatapos lang ako kasi pakwit na ako, parang gano'n eh. Hanggang sa, sinabi ko na sa Airmats ko, sabi ko, ayoko nang sumakay ng barko. Sabi ng mama ko, kalmado lang siya. Sabi niya, bakit anak? Parang gusto po magbande. Ganun ba? O sige, sabihin mo sa papa mo. Tapos nauna yung mama mo sa kwarto, no? Sinabi, ikaw na bahala. Tapos, habang naghahasa siya ng kutsilyo. Tapos yun, hanggang sa si AirPods ko na. Siyempre, sinabi ko AirPods. Medyo strict kasi si AirPods ko eh. Sabi niya, may sabihin ka na, usap tayo sa kwarto. So, ukit kami sa kwarto. Sabi niya, sabihin mo. Sabi ko, ayoko na po magbargo eh. Pura Palayo eh. May barko Pera dito? na, naging bato pa. So nagalit si AirPods ko hanggang sa umalis ako sa bahay. Ilan taon ka na to? 20 yata, mga ganun. Dapat naman talaga umalis ka na sa bahay. may mga hindi pa rin Nantay mo pa yun, Wala pa talaga. Asa talaga eh, nung time na yun. Hanggang sa, tinuloy namin yung banda. Hanggang sa, nagtuloy-tuloy yung hanggang ngayon. Hanggang sa, natanggap naman ni AirPods ko. Nagkaayos kami about doon. Anong parte ng pagbabanda yung na-accept na ni Papa mo? Yung punta ba sila sa gig? Yung unang punta niya, tumugtog kami sa Chendisitas. So, weird yung pakiramdam sa akin kasi alam ko hindi siya boto or siyempre na-shock siya. Pinag-aral ka tapos biglang ayaw mo na. Parang gano'n. Pinabantay mo ba yung paa kung gaganon? Hindi, inabang ko baka may dalang tirador. Inanto, ito nagsaya ng pera. So, yun, hanggang sa paglapit niya sa akin, siyempre, di kami nag-uusap. Pagkita namin ulit ng AirPods ko, sabi niya, galing mo na, magaling ka pala. So, simula... Pwede na ba ako umuwi na bahay ulit? Sabi no? Nalala ko yun. Kasi hindi. Something na longing yun eh. Yes, so sarap ng pakiramdam nung natanggap niya. Tapos at the same time, hanggang ngayon, suportado ka na niya. Yun yung pinakamasarap. Kung suporta ka niya ng 100%, sumakay ka ng barko, pare. Nalilito na ako! Ba't seaman ba tatay mo? Hindi, may mga kapitbahay akong seaman. Nakita ko buhay nila, bagong kotse. Na-inspire ka sa kapitbahay. Sabi ko yung kapitbahay namin, laging bago yung kotse nila. Laging dami nilang pinamimili. Tapos hanggang sa naging... Tapos may mga kaibigan siyang seaman. Nung bata-bata kami, para bibigyan ka ng mga seaman. Para entertainment mo yung mga seaman. Kunyari, mga baso nila, yelo. Mga ganun-ganun. Buti pinaliwanag mo. Kung paano Anong klase entertainment? Merong Merong mga ganun.
Alam mo, tagal ko sa bangko, Cleggy. Ay nga rito. Entertainin mo ako. Lagyan mo ng yelo. Lagyan mo ng yelo. Lagyan mo yelo. Lagyan mo Ang haba yelo. ng baso mo. Lagyan mo Ang yelo. haba ng buhok mo. May kunti mo yelo. Oh, yan. Sabi ni Papa mo, magaling ka ra. Pero yung sa tatay ko naman baliktad, seaman siya eh. Walang pinayagan sa amin. Na mag-sim. Oo, kasi hindi raw namin kakayanin kasi mahina raw kami. Mahina. Ayaw ko pasugalin. Parang pinagtatawanan niya, di raw namin kaya yung alon, yung barkong kakain kayo, tapos yung ulam nyo tatakbo, hindi raw namin kakayanin yun. Yung tatay mo ba nasabihan ka na niyang bakal? Hindi pa. Hindi. Pero na-disappoint siya na kwento ko nung umaakit ako binisita ko siya sa barko. Habang umaakit ako sa agdanan pa barko, nataya ko. Ilan taon ka na nito? Ilan taon ka na nito? True story yan. Ilan taon ka na nito? 8 years old ako noon. Tapos yung tatay ko, second in command na noon mataas na yung respeto sa kanya. Naglilinis siya ng tayo. Tapos Bisaya yung tatay ko. Tapos ang naintindihan ko lang sa mga kapwa niya, Bisayang crew, yung anak ni Chip Gaigit. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin? Natay Translate yung ko. anak ni Chip. Hanggang naging kapitan na yung tatay ko, yun pa rin, yung pag bumibisita ako ron, yun natay yung anak ni Chip. Sa si Kapitan Igit. Kapitan Igit. Ay, may ganun din. May Kapitan Igit din siyang alias. Kaya pala ayaw ka na niyang maging seaman. Saglit yung tayo nalaglag o nasa salawal o tumulo. Tumulo doon sa yung sumunod sa kanya. May nadulas! May nadulas! May nadulas! Hop! May Igit! Sa Manila Bay kasi ihahatid kayo sa barko eh. Tapos yung hagdanan ng barko, stiff lang yun, gumagalaw-galaw. Tapos yung 3 hakbang na lang lumabas yung tae. Ayun lang. Masaya. Hindi kumapit no? Ang saya ng mga tilapia, no? Bangus. Ay na, ang saya eh. Puta, iba to Iba to Puta. Sino sa mga bandmates mo ngayon yung talagang kumausap sa'yo na start ng banda? Actually, si Ray yun eh. Si Ray yung pinaka nag-push sa akin na tuloy natin itong Cleggy, tuloy natin to, enjoy lang to la. Parang... Nung umalis ka sa bahay mo, sinabi mo nagalit si magulang. Ano yung sinabi niya sa'yo? Actually, tumira ako kay Laray. Kasi syempre, ako nga para bang ako yung bago dun sa grupo. So, talagang nagbanding rin kami talaga. Tumira muna ako kasi tol, wala naman akong titiran. So lumayas nga ako. Pwede ba natin tanungin kung Si Ray. ano yung nakita nyo kay Cleggy? At gaano siya karumi sa bahay? Kilala namin yan, may mga bowling nun sa Soupstar. May isang brand na nagdadala sa amin, nagpa-tour namin. Pucha, bangka ng bangka, tawa kami ng tawa. Sino namin ni Darwin, Cleggy, marunong ka bang kumanta? Tapos, ayun, nagsulat kami ni Darwin ng mga songs na hindi namin maibigay sa Six Cycle kasi puro kalokohan eh. Tapos pinatry namin yung isang kanta sa kanya. Ayun, marunong naman. Sabi namin, tuloy na natin. Gustuhan naman daw nila. Magaling naman yata. Tangin na, okay Naisipan niyo na ba siyang tanggalin? Kaso na ilagay na yung pangalan. Ang pangalan na lang nila ang banda. Dati wala kaming, nung medyo tahimik, wala kaming magawa. Sabi ko na, nag-trip lang kami. Kunyari, Cleggy, alis ka sa banda. Pero yung pangalan pa rin ng banda. Banda ni Cleggy. Naghahanap ng bagong kakanta. Pero banda ni Cleggy pa rin. Tawan-tawa kami, dami nagme-message sa akin. Oy, sino ka? Si Bambo ka, kapal ng mukha mo. Ang pangit mo. Tawan-tawa. Pero marami pa rin mga magagandang comments na kahit yun yung napili mo, supportahan ka pa rin namin. Ito mukhang pera, ang pangit mo na. Pa yung mga Galit na galit sa'yo. Galit na galit eh. Tatay niyo yun. Tatay niyo yung nagko-comment. Nagtotroll, no? So, Pero sa kanila, parang etong narinig ko kay Ray, parang passion project nila siguro. Ano ba to? Lumalabas na parang passion project? Hindi, parang nakita nga daw nila ako na parang makulit or ano man. So parang tinanong ko, kumakanta ka ba?
Pero sinubukan ko yung isang kanta, which is yung kasama namin, yun yung kasama sa kanta namin na first album namin na Bawal sa Gamot. Yun yung unang-una ko sinubukan na kanta. Tapos Kala ko ano sinubukan mo eh. Alam mo, kailangan yan pag nag-entertain ng seaman. Puta, maganda yan ha. Shabu po, shabu. Pampaluwag ng puwet. Bawal sa gamot. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, tol. Nagtuloy-tuloy na siya. Hanggang sa dumami, sulat na rin kami na sulat. Hanggang sa natanggap na nila na ako na talaga yung vocalista nila. Kakantahin niyo ba ngayon yan? Yan. Yung Bawal sa Gamot. Piling ko maraming makakonnect dito. Pero yung... Sino sa tingin mo sa amin yung makaka-connect dyan? Pero kwento ko lang din Kasi yung kwento nung Bawal sa Gamot, yung storya kasi nung album namin na Only in the Philippines, yung mga kwentong mabigat, kinuwento lang naming magaan. Parang kagaya nung yung Bawal sa Gamot. Yung kwento naman, kasi meron tayong bawal na gamot, di ba? Medyo mabigat yung ano niya eh. So kami Bawal sa Gamot, parang pakul addict lang siya. Parang mga tira siyang ni Yusef, kala basag siya, mga ganun ba? Mga pag-ganun lang. Parang si ano. May kakilala rin tayong ganyan. May kilala din kami ganyan eh. Tawagin na siya si Igit. Tangin na maganda yan. Tangin na, may bagong tawag na Iris. Iigin. Simula ngayon. Ayan, i-introduce sa'yo. Kakantahin niyo yung Bawal sa Gamot. I-introduce Now ito, na naman, ang banda ni Leggy. Bombo Radio! Ay, hinay, no? Ito yung yung radyo palubog na ng dagat. Ano? Hindi ka nila hinintay. Sige, okay na. Okay na pala. Yeah. Listen. Listen. This is a serious song. This is dedicated to my mama. But not to my papa. Labis kong pinagsisihan at aking pinabayaan. Di ko na natapos ang aking pag-aaral. Kung aking babalikan, aking matatandaan. Nagsimula ang lahat sa buyo ng barkada. O patikim-tikim hanggang sa di ko na malayan. Unti-unti na ako nilamon ng kadiliman. Lahat ng aking pangarap nawasa. Uno at dos, tres, cuatro. Nalulong ng tuluyan, pangarap di mabalikan. Aking magulang, kaibigan, di na ko kilala. Ang lahat ng mga pangaral ay aking na kalimutang gumigising sa umaga. Tagabi ay di na maalala din. Sa bawal na gamot ako ay napahama. O Diyos ko, tulungan nyo ako ay nahihirapan. Lahat ng aking pangarap nawasa. Lahat ng aking pangarap nawasan. Lahat ng risik dating nagunin mamatay. Bawal na ako sa gamot. Bawal na ako sa gamot. Lahat ng aking
Guys, parinig naman ako ng boses nyo. Yeah. Listen. Kayo naman, mga kapatid. Sarap. For the last time, everybody. Break it down. Ayos. Thank you. Eh parang guyas din pala yan. Eh. Yun lang. Yan lang yun. Tignan mo naman ilang segundo. meron pa. Yung kuchi-kuchi, kung ganon, di ka na magbabago. Ito naman, baguhin mo na yung nakasanayan mo. Oh, hindi. Sa Dahil buhay. ngayong 2025, kailangan bago naman ng ano, wag ka na yung basta-basta kape lang. Kailangan yung masustansyang kape talaga, yung may guyabano plus mangosteen. Yung iba kasi, mangosteen lang. Ito, may kasama pang guyabano! Tama. Sa buhay, ang kailangan mo, tamang timpla. Guyabano, anti-cancer yan ha. Lupit yan. Oh, mangosteen. With yan. Anti-cancer din. Rich in antioxidants din. Mayaman din sa antioxidants. Dalawa na yan. Diyos ko, wag ka lang magsisettle sa isa. Kung hindi talaga, wag magsisettle sa isa. Pag sa mga kape. Guyastin! Wag ka magsettle sa isa. Dapat palit tayo ng produkto. Dalawa. Etong guyabano at mangosteen, pwede mo rin sabihin niya na something dual. Oo nga. Ayan, punta ka ulit Sige. dito, Cleggy. Kasi ngayon, Mark, Cleggy Abaya, ano mo si Mark Abaya? Wala tol, mayaman yung pamilya nila, kami yung magdukha eh. Hosting kami pero... Kami yung steady lang eh. Sila yung yaman ng pamilya nila. Pero tol. wala connection. Wala. Nagkwentuhan kami. Ilocano siya, Ilocano ko. Wala rin. Wala. Hindi rin nagbigay ng 1.5 eh. Sinabi ko ng kamag-anak ko, di na nag-abot pa rin. Marketing ka, tapos saan nanggaling yung vocal skills? Saan nagsimula? Sila Ermat, si Airpods. Kasalanan din pala nila. Sana binilik mo sa kanila. Kasalanan nyo to eh. Kayo nagbigay, oo. Mahilig sila. Tapos si Utol ko naman, gitarista si Utol, lidista si Utol, kaya medyo na linya-linya rin. Actually, magkaiba nga kami ng linya ni Utol ko eh. Parang si Utol ko kasi nasa rock and roll si Utol ko eh. Tapos ako medyo halo eh. May rock, rap. Parang ganun yung style. So, dati nag-rap-rap pa ako sa computer namin. Si Utol ko, nababaduyan siya. Nag-record ako tapos sabi ko, pakinggan ko after 2 days. Pag binabalik ko, ba't wala yung file? Sabi ni Kuya, alin, yung payoyo mo, tang-ina mo, binura ko. Raker eh. Raker ko din, understood eh. Solid rock and roll Utol ko eh. So maririnig yun sa computer niya, yo. So ang utol mo ay galit ka sa flip top. Hindi. Naaway mo eh. Pinag-away, Gato no? nga. Alam mo, nandiyan Utol ko, nandiyan yata siya. Andito ba siya? Sabi niya, dito daw nagtatrabaho ang utol niya. Yung asawa ni Utol ko is dito nagtatrabaho sa Century Park. Cost control manager yata siya. Wow, ayan talaga namang nabibigyan ng buhay Century ng Park. Century Park Hotel. Ang mga tao talaga sa At ang paligid. cafeteria. Sa kanila ngayon. Yung kinakainan natin. Oo, napakasarap. Hindi, sa kila Cleggy nga. Sa inyo, Cleggy? Kay Utol, kay brother ko, Oo. kay Aldrich, yata si Aldrich. Yes. Saka pa. Diyan kami palagi kumakain eh. Oo. Sabi ko sa kanya, padagdagan natin sarsa. Oo naman. Tsaka pa-discount naman kami. Bunga na nga yung cafeteria eh. 80 na nga lang, discount pa tayo. 70 na nga eh. No, Sa sila 70 Ilocano na. pa galing yun, Oche. Nagkahati pa kami. Paano ka naman napasok sa showbiz? Ay, showbiz naman na, parang subok-subok lang din. Kasi medyo, sa totoo lang, mukha lang hindi. Pero mahihain kasi ako eh. Pero parang pag inalok... Ano yung mahiyain? Yeah. Nakatikom. Di, parang yan eh. Parang sinubukan ba? Parang gusto mo subok ka. Parang ganun. Di, subok lang. Hanggang sa... Nag-try ako ng mga, unang na sinubukan kong, yung lasinggero ko sa The Reunion. Nagbasag ako ng, Nasa reunion ka? Nagbasag ako yung nagbasag. Kakat ka ba?
Hindi, nandun. Nakita ko nandun. Inabot naman konti eh. Buti ka pa. Sa The Reunion ba yung natanggal sa'yo? Ako sa The Reunion ako nakat. Ako yung stalker ni Jessie Mindiola. Okay, ako naman yung lasinggero lang. Tapos ako yung nagbasag ako ng bote sa ulo ko. Biyak Eh, nga yung may mga role gugugol niya, yung pa ulit. hold Pero saya. rapist. Totoong bote. Totoong May bote. May sinasabi doon si Rai ba yun? Si Rafi. Si Rafi, oh. Eh, yung mga role niya, yung mga rapist, holdapper. Yan. Nainggit ka ba? Bumawi, oh. Mabawi Bumawi, di mo Lahat ng mga pinakilala. masasama. Ay, harang na pader. Nagsasalita. Mahilig siya sa dark jokes, ha? Back to me. Dahil si Cleggy, ang unang kong ka-eksena doon sa Happy Together. Oo, doon ko siya una na panood sa Happy Together. Hindi. Subok lang siya. Meron pa. Parang gano'n. Oh, tama. Happy Together, tama. Doon kami unang nagkakilala kasi nung kami ni Cleggy, mas kilala ko siya bilang nag-artista ganon, o minsan mas kilala ko siya nag-uukay, nag-handle din ng tunang. Pero yung buhay niya bilang banda, ngayon ko lang na experience. Ano naman ang masasabi mo sa... Nung nalaman mong buhay banda siya, o cue music. Pamagandang buhay. So, nung ano yung ukay-ukay? Putang ina, anong ukay-ukay? Hindi, siya, nag-uukay din Namumuhunan. Yes, may maliit kaming ukay-ukay sa Pasig nakapwesto. Parang siya parang supplier din ng mga ukay kung gusto yung mag-business. Tulungan niyo naman kami ako maging makabango. No? Ito mga apparel. Mahirap na kami. Clothes, apparel. Mga RTW, mga used na. Tapos mga galing ng China, galing ng Korea. Tapos kami nagsusupply dito sa atin sa Manila to Mindanao. Ay, at bakit naman kayo naghirap? Hindi, nasubok lang ako ng subok kasi walang kailangan, kailangan kumayod ng kumayod, mag-grind ng grind. Alam mo, ang cool pa sa hanga sa iyong katatagan ng loob, kaya na mabibigyan ka namin ng Kabuhayan Showcase. Tapos yung Kabuhayan Showcase, ukay-ukay rin. Mga lumang damit na. Pakibenta ito, Cleggy. Pero hindi kasi sa mga nasa outside music scene, feeling na lucrative ang pagbabanda eh. Ngayon kahit kayo may pangalan na kayo eh. Pero bakit hindi ba ganun ka-lucrative ang pagbabanda? Ano yung lucrative? Ano yung lucrative, Tol? Ano yun, Tol? Nabaliw, di ba? Lukaret. Lukaret. May comment pakisagot kayo na. Ang alam lang namin, Talong dito sa lubricant. mixtape. Lubricant ba yun? Lubricant yung alam nung... Lubricant lang yung alam. Dito Kita sa talaga akin. to si Diwata. Ito na lang. Si Diwata, tangin niyo. Ito, sila kasi mga galing na sa mga sikat na banda, tapos ikaw yung newbie. Pinipigilan ka ba nila ng yung winawarning ka ba? O to, rockstar lifestyle, ha? Baka may warning ba from them na... Hindi, ano naman sila, Tol, nakaalalay talaga sila. Kumbaga yung, parang wag kang mag-alangan doon sa mga gusto mong gawin. Pag alam naman nila pag medyo sablay, tatap ka naman nila kumbaga free kang gawin yun, pero para sa kanila, para matutunan mo rin kung ano yung mga dapat mong i-correct dun sa sa stage. Kasi iba eh. Kaya dumako naman tayo sa ating segment na Tinabig ng Ben and Ben. Dumako naman tayo sa ating bagong segment. Bagong segment. Natatanungin natin si Rai at Bobby Canamo. Kanyamo daw. Social. Canamo rin. Ito ang ating bagong segment na Banda ni Cleggy o Six Cycle Mind. Pili. Bagong papiliin. Puta naman, ayos yan, Si Raulo ka, James. Hinihintay mo talaga yung sagot. O si Rafi na lang tanungin natin. Sinong pipiliin mo, Rafi? Manibela o Banda ni Cleggy? Easy. Banda ni Manibela? Cleggy. Banda ni Cleggy po. Yan. Siyempre, Ito na lang yung buhay eh. Wala na yung iba eh.
Pero hindi ka ba, walang insecurity gano'n na nararamdaman? Hindi siya, meron si Rapi, marami yan. Maraming Gusto niya akong, isa sa mga pangarap niya, mapalitan akong maging vocalista. Kasi syempre, di naman ako papayag. Ito lang ginagawa ko eh. Ting ning ning ning. Ayun, nagkasakit ka? Ano? Nagkasakit ka? Nagkasakit ka? Concern naman ako. Ano ba yan? Di ka makaka-attend. Anong klaseng sexual tension to? Sexual tension yan. Di mo kayo ba yung talagang magkabanter? Kami yung, actually si Rapi, ano ko yan eh. Fan ako ni Rapi nung tumutugtog pa siya sa Manibela. Yan, ayusin mo. Kaya, kaya lang nung naging kabanda ko, sabi ko, sana nakahanap na lang kami ng iba. Medyo may ugali rin pala yung mga iitim eh. Kanina ka pa. Di pag sa tumutugtog, ganyan sila eh. May balikan kayo na nakakatawa. Sarap din kasi talaga eh. Babasagin niya ako bigla. Hindi mo na ako papayag, gaganti rin naman ako. Negro. Tinamaan din ako eh. Rap road. Bam! Bam! Shotgun eh. Shotgun eh. Di pag pinanood mo sila, kaya nung sa soundcheck sila, narinig ko si Cleggy, di ako sanay nakaupo. Kasi pag pinanood mo sila, talagang nagagamit mo yung buong stage. Oo. Ganyan talaga yung performance mo, talagang... Parang ano eh, parang di ako mapakali. Parang yung buong saya, lumalabas dun sa moment na yun. Iba yung pakiramdam eh. Kaya minsan pagkatapos ko dun sa set, tinatanong ko si Beth, kamusta? Kasi wala na akong maalala dun sa saya. Yung pagsabog ng saya, parang okay lang ba yung nangyari? Oo, yung moment, no? Parang iba yung pakiramdam. Kala mo may ADHD lag. May sakit lag. Gusto ka talagang palitan, Glenn. Dito sila pag pinapanood mo, pero ang ganda ng tugtugan. Pero yung in-between songs, merong tao eh. Ang kintab mo sa monitor? Chocolate. Hindi mo makintab eh. Well, it's my time to shine. Ganda. Pairamin mo kasi ako ng deodorant mo, ginagano mo sa mukha ko. Ayaw mo ko Ginagano mo ka? Para hindi umano yung pawis sa mukha? Hindi, ewan ko sa'yo, negro ka talaga dahil mo sinasabi. Pinapahit-pahit, butas-butas pa, mahira mo pa ba ito? Parang ngayon ka medyo seryoso sa mga, parang tagus. Sorry. Seryoso na ba yan? Love you to, love you. Eh, nabuti, lubak-lubak talaga yun. Tae. Igit, ay sorry. Nandiyan ba yung asawa mo? Ha? Nandiyan ba yung asawa mo? Oo, nandyan eh. Lahat ba kayo na-relationship? Okay. Hi, Tina. Wow. Joke lang to. Love you to. In-a-relationship- Tina, napakabait niya, sobra. Out of town namin, wala, hindi nga nakikipag-usap talaga yan. Supladong negro eh. Galing. Paul na yan. Gandaan mo pa. Nagkakapikunan ba kayo? Hindi. Yan ang hindi pwede. Sabi na, hindi mo pwede. Kung magkakapikunan man tayo, bumalik ka na sa kwarto mo. Kaya tayo mag-usap. Parang yung kanina may sinabi ako sa'yo, parang tong gago. Ay, kanina, sabi niya kasi ganito. Parang gago. Sabi ko, ngayon lang kita nakita seryoso. Ginagago mo ako. Kung magkatanungan eh. Kunyari, tol, okay na ba yung ganito? Parang gago. Ngayon mo, parang seryoso ka. Doon dami sinasabi ni negro talaga. Kapag sa gigs, sa mga shows, Parang marami binubulong yan. Leg mo, Leggy. Sandali, naka-ready naman ako eh. Wait. Ang dami rin niyang gusto yung input eh. Is may mic siya, free siya magsalita. Dapat talaga tinatanggalan ng mic yan eh. Nararamdaman mo talagang gusto niya kunin yung pwesto mo eh. Recorded to ah. Banda ni Negi, gano'n. Hindi, banda ni Negi. Tangin na. Gusto Black of Spades. First song namin, Tamporado. Ang hirap barahin pag di nakikita. Eh, no? daya niya may monitor siya dito. Ay, monitor naman. Yan din ang sabi ni Willie Garte. Tangin na mo. Willie, umuwi na sila. Kanina pa sinakausap mo. Pag sa shows, nagbabanteran din kayo. Oo. Kahit sa malaking show, ganun. Ano pa rin. Ano pinakamalaking gig nyo na pag-showan? Pag nasampahan.
Yung mga festival ng mga probinsya, yung mga ganun. Mga, ano pa ba mga inattendan Last natin? year, galing tayo sa US. Ay, yun. Galing kami ng, last year, galing kaming US. Oo, nakita ko yung mga English naman, sample. English. Putang ina. We Sinabi niyo Kim ba yung tinuro din ba sa inyo yung tinuro kay Nonong pag sa immigration? Ano yung sasabihin mo, Nonong? Ang sasabihin mo, anong tawag dito? I'm just, puta, nakalimutan ko eh. I was invited by a friend. Just invited by a friend and we're going on a tour. Yan. Inan nyo rin. Hindi, ang tinanong lang sa amin, easing-easing nga, nakachamba ako. Ang dami ko inaral, pero yung tinasahan, what do you do? Vocalist. Nung nakita si Rapi, Mame! Welcome to the hood! May sinagot akong flight attendant eh. Hey yo, ambo. What? Never mind. First, ano niya yan, tour outside the... Yes. Gano'n kayo katagal sa US? Well, 21 days, no? 21 Anong days. unang ginawa niyo as a band sa US na hindi Actually, music-related? Pagpunta namin doon, actually, ikot-ikot, kain, food trip. In and out. In and out. Unang-una namin kinainan, in and out burger, Dami ng fries nila. Daming cheese. Dito sa atin, powder yung cheese. Pero mas gusto ko rin, mas gusto ko pa rin dito. Masaya pumasyal doon, pero mas gusto ko dito sa Pinas. Iba yung saya sa Pinas. May ganito tayo. Di ba sa kanila, Biyernes lang eh. Sa atin, Wednesday, Thursday, sasaya tayo. Sila puro trabaho. Tapos tayo, nakatanghod lang ako. Putang ina nyo pala US eh. Panis. Pero masaya siya. Masayang experience. Para lalo sa amin, para doon sa banda. Saya. Ito masaya yung banda ni Cleggy. Pag sa backstage with other bands, sino yung madalas kakulitan nyo? Pag nakita nyo, para kayong... Yung Hey June, kulit niya. Kaya kami magkakasama niya. Hey June, Grace Note, Better Days. Ito yung Grace Note. Kasi yung Grace Note, Christian sila eh. Yes, Paano yung biroan pag kaya nyo Hindi sila nagmumura eh. Hindi talaga. Hindi talaga, no? Kaya nagmura, tatawa lang. Pag napamura ako. Our Father who art... Nagdadasal eh, no? Shit, nagmura siya. Leggy, pwede ko ba hawakan ng iyong mga kamay? Pinag-pray over kayo, no? Pero nakakatuwa kasi yung banda nyo nag-start sa parang hindi siya plinano eh, parang gano'n, di ba? Parang binuulang. Pero napunta dun sa parang nanalo kayo ng award. Oo, nanalo kami ng Best World Music. Kasama namin si Miss, kaya dumikit kami kay Miss Bayang si Miss Bayang Barrios. Kaya si Miss Bayang Barrios yung kasama namin doon sa song na yun. Tama na, Babis, no? Pare-pareho yung title niya. So, may mga... Iba rin yung ginawa ni Miss Bayang doon, yung mga chant niya na ginagawa niya sa Mindanao. Ay, mga ganun. Tapos ang ganda rin ng recording noon, yung pag-chant niya, hindi yun niya mag-uulit. Best World Music. Kasi may kasama kayo, may team, may singkit. Parang Tama. United Colors of Benetton Valley. Saan, anong awards to? Best World Music? Awit ba to, Babis? Awit Awards. Sa Philippines din. Yung katang yan nasa album nyo or... Yes, nasa first no? Ay, second album namin. Ang title niya is Pare-Pareho. So, yun siya. Tapos yung disco lamang nata sa Mix Best, ano yun? Nanalo kami ng collaboration with Kim Best Chu. collab kasi kinuha namin si Kim Chu. Sabi, Kim Chu, collab tayo kay Kim Chu. Ayun nga, tinatanong ni GB. Sabi kong galing kasi yung unang music video na panood ko, kasama niyo si Nova Villa. Paano niyo nakuha si Tita Nova? Ano yun? Sa tulong din siyempre ni Superstar tsaka ni Direk Enzo. Si Direk Enzo, kinausap niya si Miss Nova. Tapos kinausap ako Enzo Marcos? Enzo... Pineda. Enzo Williams. Enzo. Ano siya? Nasa MCA ba si... Ano ba sa... Enzo Valdez. Enzo Valdez. Tapos, iba rin eksena na yun. Minura ko si Miss Nova doon sa eksena na yun. Nakikinig siya, Muray. Minura ko siya doon sa eksena na yun. Tapos nakakatuwa lang yung comment ni Miss Nova. Banda ka ba? Artista ka. Parang okay yun. Tama doon. Kasi hindi ko na sinabi sa akin. Sabi lang ni Drex, kung paano mo gusto atakihin mo siya.
Eh, syempre, Nova Billy yun, men. Hindi, Hindi kasama sa Slegi. Pinangahan eh. Hinampas ng silya, no? Yung instinct ko ba na, sige, sinigawan ko siya bigla. Ano pinagsasabi mo? Tapos siya na, tapos ako parang tuloy, nakainom ako tuloy, ininom ko yung handway doon sa gilid. Bago yung eksena. Bago yung eksena, kasi hindi ko kaya sigawan. Parang sisigawan mo si Nova Billy, parang hindi ba, nanay boss? natin Parang lahat yun eh. hindi eh. Ito ang ginawa ko pag inom ko. Tapos sabi niya, sige, ano ka na? Naka-ready na yung camera. Pagpasok ko, anong pakialam mo? Ba't pinakikialam mo buhay ko? Wala ka namang alam eh. Puro pakialam. Ganyan. Tapos sumabog na yung luha niya. Ako rin, iiyakan. Yung music video, nag-iiyakan. Iba yung ibang experience yun. Grabe. Pero yun talaga yung eksena. Yung eksena. Mag-iiyakan Ano ko kayo. pa, ano yun eh, parang di ba yung, parang tinulungan siya tapos naging rockstar masyado, nag-drugs, nag-ano, ganyan. Naging ano pa nga yung banda ni Jan, di ba? Doon sa music video, naging, dahil nga nag-drugs ako, ang pumalit si John Prats. Uy, ikaw pala pumalit. Well, hindi mo naman may tatanong, no? Anyway. Galing. Tapos yung paglapit naman kay Kim for the collab, paano nangyari yun? Si ano yun, anong record label tayo nun? Warner. Naki Warner kami. Tapos si Warner nakipag-usap kay Kim Chu. So yun, pumayag naman si Kim Chu. Tsaka in fairness, mabait si Kim Chu. Oo, mabait. In fairness. Gusto mo bang gumagawa ng music video? Oo, gusto ko. So mahal mo yung pag-arte din? Oo naman. Parang natutunan mo na lang siya kahit para bang dahil nga ginagawa mo na lang, para bang kasama na siya dun sa parang sarap din, nakakamiss yung mga ganun ba. Paano kung kunyari sumikat ka bilang artista? Paano na iwan mo ba yung banda? Hindi ko iwanan talaga yung banda. Siguro, kung papipiliin ako, pagbabanda o artista, hindi, joke lang. Ano to? Banda pa rin. Kinabahan si Rafi. Nagtinginan agad yung apat sa likod. Hindi, banda pa rin, syempre. Mag-artista ka na. Sige na. Banda ni Neki na Andito naman ako eh. Gustong-gusto talaga pumalit eh, no? Hindi, banda Matutupad na talaga. yung pangarap Hindi ko kaya iwan yung banda ko. It's a win-win situation. Tupad mo pangarap mo, natupad ko pangarap ko. Ano yun? Alam mo, may wish ako sa'yo. Ano yan? Hindi matupad wish mo. Ay, grabe yung nguso. Ay, sorry. Medyo personal to, brad. Butas mo brief mo. Paano mo nakita? Tumuhod ka kanina dun. Hinihila mo pa nga yung garter. Nakakatuwa kayo para kay OG Diaz tsaka Mama Loy. Sila. Kaya ba yung usapan nila? Mama Loy na. Butas beef mo. Mama Loy. Sino ba yun? Tinawag mo mama pero may brief din. Puti pa. Sa mga banda na nakasama, yung dati nag-roadie ka, di ba? Sa gilid ka, ikaw yung tech. Tapos ngayon nakakasama mo na sila. Merong bang mga comments from bands na nakukuha mo na compliment na parang that really mattered to you coming in now as a vocalist, di ba? Kasi dati nasa gilid ka, tapos ngayon nasa stage ka na. Siguro Sir GB, mas dun sa mas nakakasama yung mas natutuwa ako na nakakasalimuha ko na sila. Kasi syempre, kagaya yan, si Sir Rames. Fan ako ni Sir Rames kasi yung datingan ni Sir Rames napaka low-key lang niya, tapos mabati din. Alam mo yun, parang, syempre magkakaiba sila ng character eh. Pero si Kuya Rames, pag nakasama ko siya, iba yung pakiramdam ba na palapit siya, hindi ko alam, mag-hi ba ako? Teka lang. Nandito ngayon si Sir Rames. Practicein natin. Kala, James. Lahat ng Kuya Rames, kamusta Kato ka muna. Bastos naman to. Pasok. Kuya Rames, kamusta po? Ito, nagjajakol. Ba't pala? Utang ina mo! Ano, matsus ka. Ibang Rames to. Ryan Rames yan. Napatuwa mo si Ryan Rames. Sir, anong inspirasyon niyo yung sinulat niyo po yung Betamax? Yung bandang Clegg. Full circle. Ang galing ah.
Pero nakakapag-usap kayo ni Raymond ng ganon? Kasi siya rin mismo babatingin ganyan pag dumaan siya. Hey, Clegs. Uy, Kuya Rames, kamusta? Okay naman. Okay. Legs, kwento mo rin yung kay Bamboo. Bakit? Nanood ako isang gigs na Fusion ba yun, Rafi? Yes. Hindi, dalawa yun eh. Una si Bamboo muna. Pag sabi namin, si Bamboo, tinatakbo si Bamboo kasi pagkatapos nung gig kasama ko yung manager ko, si Kuya Darwin. Sabi, kaya tara, sunod tayo kay Bamboo. Pagpasok namin doon sa tent ni Bamboo, post siya. Tapos ako kagad nakita niya, hey, are you one of the staff? Sabi ko, no sir, I'm from banda ni Cleggy. Sabi niya, I'm sorry for being rude, man. It's okay. Tapos sabi, let's take a picture. Nag-picture kami dalawa. Sabi ko nga, okay lang na pagkamalan niya ako na Staff, no? Staff, pero okay lang yun. Si Bamboo yun eh. Tapos isang beses naman to, in short, high picture kami. Saya. Nakita ko naman si James Reid. James Reid to. Sabi ko, gwapo pala na itong James Reid na to. Nagpa-picture ako. Tingnan mo yung nag-iitsura to. Nagmukha akong parang manager niya na bakla. Paano sinabi? Si Mama Loy? Basta may tuloy picture namin, nagmukha akong tangin layo, sayang. Basta, anong sinabi? May sinabi din si James Reid sa'yo? Hindi, wala. Sabi ko lang, hi James, pwede pa picture? Are you staff? Wala siya. Tapos pag-picture namin, ang iba talaga itsura eh. Talaga nagmukha akong for bookings. Handler. Please call Cleggy Abaya. Basta hindi ko na makita tol. Basta may picture may send mo sa amin para sige. Nagmukha akong wala naman sa pangalan. Nagmukha akong manager niya na. Pero kumihingi ka ba ng payo from your mga idols? So, chinupa mo siya? Mas gustong-gusto ko yung pinapanood ko sila. Yun bang kung paano yung flow and everything, kung paano takbo. Yung ba nakakuha ka rin ng paano dalin ng tama yung crowd, mga ganun. Sino yung sa tingin mo yung pinakamagaling sa crowd work na vocalista? Si Chito, iba rin iba si Sir Chito. Iba rin yung magdala siya ng crowd. Iba rin yung pagka nag-command siya na may foul, maayos eh. Naiiway niya ng Kazi, gano'n din ang Kazi eh. Legs, may na-meet ka rin nun na singer. Sino ba yan? Napagkamalan ka naman niyang si Chito? Ikaw yun, story mo lang yun. Napagkamalan ka niya si Chito. Talaga gumagawa na naman ng Sino yun? Kwento mo na, please. Sino nga yun? Sino yun? Si KZ Tandingan. Si KZ Tandingan. Oo. Lumapit si KZ, sabi Lumapit sa kanya. Di sabi niya, sir, idol na idol ko kayo. Ganyan. Tapos yun, kwentuhan. Kailangan nang umalis ni KZ. Tapos sabi, sir, una na po ako. Nice to meet you po, Sir Chito. Tapos, alas na siya. Ang galing Buti hindi sinabi TJ Valderrama. Alam mo, dala-dala niya yung story na yan kahit saan. Hindi naman nangyari yung gago ka talaga. Hindi ba totoo yun? Hindi totoo yun eh. Kala ko naman totoo. Hindi lang ginawa niyang storya. Alam mo ba? Nagmumukha ako sinungaling dito Lagi niya sinasabi, ano yung si Cleggy na pagkamalan ni KZ Tandingan na si Chito, putya. Gago. Meron kayong nagbabanda na pinaka-ayaw nyo. Pag nandiyan 10 meters away, iniiwasan nyo na. Ay, dito sa banda ni Cleggy. Wala. Hindi sa halubilo nyo. Ay, putya, yan na siya. Layo tayo. Shackle? Hindi. Naman na pa kayo nasapakan ng shackle. Wala naman. May good vibes kasi yung banda ni Cleggy. Parang friendly lahat eh. Hindi ba kayo madalas makumpara sa Kamikasi tsaka Parokya? Siguro, kami okay lang. Siguro, baka tangina naman yan. So kami naambing ang puta. Parang baka may mga walang bash na gano'n na parang, uy, tangina, ginagaya. May mga gano'n na parang, syempre, nung una, lalo na nung pagpasok mo sa inyo, syempre, yung mga influence mo, yun yung lumalabas sa'yo eh. So, ganyan yung sinasabi nila, parang, parang Kamikasi na minsan di mo maaalis kasi yun yung mga idol mo na banda rin eh, Parokya. So sabi nga nila parang, yung sulat ng song, parang hambing din Parokya o ano. Pero iba yung kaya ka rin na anuhan ni Casey Tandingan na Chito Miranda. Hindi, iba yung boss mo pagkwari. Saglit, rin ba? Alam mo, pag pinaiga mo si... Wala.
Wala akong sinabi. Pero yung boses niya, pagpapakinggan mo siya kumanta, may power. Sobrang iba yung ano eh. Oo, parang gwapo nga yung ano eh. Parang Parang may yung boses mo parang sobrang powerful niya pero hindi ka sumisigaw. Na hindi siya Parang lagi naka-smile pa. Ang saya ng tugtugan nga nila. Merong magic. Di saka yung kanta na yung ano ba title? Magic. Yung Magic. Para siyang pwedeng parte ng pelikula o kaya commercial, ganun. Umabot na ba kayo sa point no? na... Parang close parang up. ganun eh. Umabot na ba sa point na yung mga kanta nyo na sasama sa Yung pelikula? pabili nasa ano ata eh. Yung? Yung pabili po, nasa Camp Sawi. Oo, yung may nakakolab kami na si Aiki, rapper siya. Siya yung gumawa, siya yung rapper na kumanta nung Dota o Ako. Tapos yung bata ako, kahit bata pa ako. So nag-collab kami yun. Tapos yung song na yun ginamit sa Camp Sawi. Camp Sawi. Yung kala Solen ba yun? Parang, tama ba yun? Meron ba kayong bagong kanta na lalabas? Yun yung pinaka-latest namin, yung Magic. Parang Oo, hindi ko nga alam na kayo pala kumanta. Lagi ko naririnig sa radyo yun eh. Congratulations. Nakakailang streams na to. Kala mo ba si Chito? Uy, may bagong kanta si Chito. Ayan, palakpakan naman natin lahat si Sir Chito. Banda ni Chito ba to? Ano naman last niyong kakantahin for us? Ito yung kasama namin si Kim Chu. Pinalunan namin na best collab. Disco Labo. Disco Labo. May tatanong ka ba kanina? Hindi, sabi ko sana, kamukha niya si Chad Kinis. Huwag na lang. Actually, yung dami nga nagsasabi niyan. Hindi naman. Mas TJ Balda. Si TJ nakasama namin di ba nakasama namin si TJ. Sabi nga sabi magkamukha daw tayo. Tinanong ko pa nga siya, okay ba sa'yo? Sabi, oo naman eh. Hindi okay sa akin. Wala pa problema eh. Palakpakan naman natin lahat ang banda ni Chad Kinis. Banda ni Cleggy. Kaulo ka, Roger. Ito ang Disco Labo. Once again for banda ni Cleggy. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat na nag-stay ngayong gabi. Enjoy pa tayo. Salamat sa inyo. Sana i-follow nyo kami sa Facebook, Instagram namin at may mangyayari nga palang event sa this March 28 po at 25th year anniversary po ng Soupstar. So lahat po ng banda ng Soupstar is tutugtog po dyan. Saan to, Rafi Boy? Gagawin to sa 123 block sa Mandala Park, Mandaluyong. Ops, tama na. Wow. So yung tickets po, kung gusto yung malaman ko po sa inyong tickets, just type lang po Soupstar Music at nandun po lahat ng lahat. Details. At syempre, guys, balakpakan Cool Pals. Maraming salamat. Cool Pals! Maraming salamat kay Sir GB, kay James, Nonong, Ryan, Muman. Maraming salamat. Salamat po sa pagtulong sa banda sa mga ganitong pagkakataon. Salamat. Kaming mga nasa laylayan. Kaming banda nasa laylayan na po ng lipunan. Baka pwedeng tulungan nyo naman kami makaangat-angat. Pa-stream naman po. So, we're down to our last song and this is Disco Lamo. Nawawala sa tiyempo, mapapuging manutango. Ako ang nari ng dance floor. Kahit sino pa ang reyna ko, mapamodern manutechno. Ako ang pipiliin nyo ko. Ngunit isang gabi, yes, may dumating na nakakabaliw. Hanip ang kanyang kurba, halabira, ika'y nakakaaliw. Ang tipo mo ay selosa, ang sabi mo, huwag
titingin sa iba. Walang ibang pipili, ikaw ay aking. Hanggang sa di na tayo, hanggang sa di na tayo makakalaw. Ba't di ka na nagpakita sa akin? Gabi-gabi na lang bumabalik sa disco. At kahit ilang chicks pang lumapit sa akin, iba pa rin talaga pag ikaw ang kasayaw sa disco. At di rin nawawala sa tiyempo. Mababuking manutango ako ang hari ng dance for God. Sino ba ang rin ako? Mapamodern manutechno ako. Ba't di ka na nagpakita sa akin? Gabi-gabi na lang bumabalik sa disco. At kahit ilang chicks pang lumapit sa akin, iba pa rin talaga pag ikaw kasayaw sa disco. Total, minsan-minsan lang naman tayo magkasama. Pa-feel naman ng pagkanta natin. Kaya ba natin? Yeah! Subukan natin ha! Woo! Kayo naman! They know the song. One more time! Palakpakan po natin mga sarili natin. Maraming salamat. Enjoy the night! Parang bitin pa ako. Dati yari ng dance floor, di na makasabay sa uso. Tambay na lang sa disco, nag-aantay at lumalamon. Hari ng dance floor, wala na ang brain ako. Wala na akong magagawa, kundi kumain sa disc. Ba't di ka na nagpakita sa akin? Gabi-gabi na lang bumabalik sa disco. At kahit ilang chicks pang lumapit sa akin, iba ba rin talaga pag ikaw kasayaw sa disco. Ba't di ka na nagpakita sa akin? Gabi-gabi na lang bumabalik sa disco. At kahit ilang chicks pang lumapit sa akin, iba ba rin talaga pag ikaw kasayaw sa disco. Thank you! Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Maraming salamat. Banda ni Cleggy, sobrang saya. Banda ni Cleggy. At follow nyo ang Banda ni Cleggy saan? Sa Banda ni Cleggy. Yun lang.
Facebook, Napakadali. Instagram. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Banda ni Gleggy. Spotify. Yun. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Greg Min Kahusay, Glenn Concebido, Edward Kim Luit Nalos, Jasper Macaraig, Camille Licerio, Francis Argoncillo, Amiel De La Rosa, Lester Benedict Lozado, Ramuel Mendoza, Bril Chua, Michael Gonzalez, Los, Jake Randolph Concepcion, Paulo Zapanta, Betchay Palma, Maxley Medis Thomas, Boy Bet Logins, John Carrion, at Thomas T. Nakalusot Nakalusot. At anong mga po-promote mo dyan, GB? At ang ipopromote natin mula sa ating Cool Pals Librarian ay ang Cool Pals Stand-Up Comedy Tour happening sa March 15 sa Cebu. March 29 Mga sa Baguio. Cebuano! Oo. Hello! Hello po. Good afternoon Huwag po niyong sa inyo. awayin! Mga kaigit! March 29, Baguio. April 25, Batangas. Yan, at ang mga show ni Nonong. Too Many NGs. Kasama si Roger Naldo sa Gigaws Muntinlupa. March 8. At para naman sa ating episode recommendation, ang ating Cool Pals Librarian, Jomar J. Na hindi na raw siya magkakamali sa episode number. Ito hindi sure. Kung nabitin kayo dun sa kwento ni Rems kanina sa kanang tatay niya, mas marami siyang nakwento dun sa episode 231. Uy. Cobra Tay. Yan. Yan niya. Okay. Yun yung title ng episode. Cobra Tay. Kasi kwento dun ni Rems paano siya kinokobrahan ng tatay niya. Masarap yan, masarap. Yun. Yan, habol lang natin. Cool Pals merch, meron sa Shopee, dito sa Cellar, at saka sa mga tour, magbebenta rin po kami dyan. At kung hindi kayo nalilito kayo sa Shopee, punta lang kayo sa www.thecoolpals.com. Pindutin nyo lang yung shop, didiretso na yan sa Shopee page natin. At, syempre, kung gusto nyo manood ng live recording, punta lang kayo dito sa www.thecoolpals.com para bumili ng tickets. Yan. From John Jersel Jimenez, pa-shoutout po, St. Chogi Visuals. At Pamura, from Muman. Maraming salamat. From Mark Bloden de Luna, pabati naman po kami ng wife ko na si Christina de Luna na nag-first wedding anniversary February 10. Uy, congratulations. Congratulations po. Pamura po kay Bacal Rems in Ilocano, yung friend ko na si Allen Marcos. Allen Marcos, papanam, alas 3 parbangon, mapangkamanan dita bayot mo no kininam. Pamura kay JP Baybay. Natural na nakahawak sa titi ngayon habang nakikinig sa inyo. Bitawan mo yan! Tangina mo! Sa kalbibe. Boy, tapusin mo muna yan bago mo bitawan. Yan ang tamang payo. Nigerian James, pamura naman sa isang malupit dyan kay Mark Robin. Mark Robin, once again, a male. For sure, I will fuck you in the ass. Yan. Uy, si Roy Jasser Isip, nagbalik sa top tier. Maraming salamat po. Happy birthday. Naka-discount. Oo naman. Pero happy birthday no February 4. Maraming Pamura kay Nigerian James, yung tropa ko nasa Canada ni si Ryan Termoso. Hi, Ryan Termoso. Hello. Fuck you in the ass. Papati na medyo malambing sa girlfriend ko na si Diana Gamueda. Good morning, good night. Ingat sa biyahe. Kumain ka na. Happy birthday. Fuck you in the ass. Babae to. No. It's a female. Female. Fuck your boyfriend in the ass. I forgot. My testosterone is high. Adamson? Anything can happen. Pa-shoutout kay Papa Jack sa asawa ko na si Cherm. Oy, matagal na walang Papa Jack! Ano sa pangalan niya? Tagal na walang Papa Jack. Anong pangalan? Cherm Bicedo. Cherm Bicedo! Tanga! Puta. Yan. And lastly, pamura kay African James si Benj Lennon na tennis player sa Cuenca, Batangas. Oh, there is a tennis court in Batangas? Oh, there's no tennis court in Africa. Maraming salamat sa live audience. Thank you very much. Thank you. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yeah!
Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.